Kung gusto mong mabuhay ang kapatid mong si Ines, pirmahan mo ang kontratang ito, Tarsila. Ikaw ang magiging bayad sa utang ng pamilyang ito sa mga Montenegro. Naging basahan ang mga luha sa pisngi ni Tarsila habang nakatitig sa puting papel na nakalatag sa ibabaw ng lumang mesa sa sala. Doon, sa ilalim ng malamig na ilaw ng nag-iisang bombilya, nakasulat ang mga katagang babago sa buong buhay niya. 3 taon. 3 taon ng pagkaalipin sa ilalim ng apelyidong hindi sa kanya, kapalit lamang ng ilang libong peso para sa pambayad sa operasyon sa puso ng 12 taong gulang niyang kapatid na si Ines. Wala siyang karapatang tumanggi. Wala siyang karapatang lumaban. Sa mundong pinaiikot ng kapangyarihan at utang na loob ng pamilyang Delira, ang kanyang pagiging lisensyadong botika ay walang halaga kung ikukumpara sa kahihiyan at utang na ibinaon ng kanyang mga kamag-anak. Si G. Benigna, ang tiyahing nagpalaki sa kanila sa matapobreng pamamaraan, ay nakatayo sa tabi ng bintana, nakahalukip-kip habang pinapanood siyang manginig ang mga daliri. Huwag ka nang mag-inarte, Tarsila. Malamig na wika ni G. Benigna lang hindi man lang lumilingon. Dapat nga ay magpasalamat ka pa. Ang isang katulad mo na galing sa putik ay papasok sa isang marangal na pamilya sa Cebu. Kahit sa papel lang, malaking karangalan na yon para sa pangalan natin. Karangalan. Anong karangalan ang meron sa isang kasunduang binili ng luha at pagpapakasakit? Ngunit nang maalala ni Tarsila ang mahinang tibok ng puso ni Ines sa higaan ng pampublikong ospital, nawala ang lahat ng kanyang pagmamataas. Ang natira na lamang ay ang pagnanais na iligtas ang huling dugong buhaw na nagpapanatili sa kanyang paghinga. Dinampot niya ang itim na pluma. Malamig ang hawakan nito, tila yelo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Nang isusulat na niya ang kanyang buong pangalan sa ibabang bahagi ng kontrata, biglang umalingaw-ngaw ang isang mabigat na boses mula sa labas ng pintuan. Hindi lang basta kasunduan sa papel ang pinasok mo, Tarsila Villarreal. Napatigil ang kanyang kamay. Napalingon si Di Benigna sa pintuan na may halong gulat at paggalang. Ang mabigat na pawa ng pinto ay marahas na bumukas. Niluluwa ang isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana. Matangkad, may tindig ng isang sundalo, at ang mga mata ay kasing lalamig ng yelo. Si Dayta Severo Montenegro. Ang lalaking magiging asawa niya sa ngalan ng batas at kasunduan, ngunit mananatiling estranjero sa kanyang kaluluwa. Lumapit si Severo sa mesa. Ibinagsak ang isang makapal na folder sa tabi ng kontrata at tumingin kay Tarsila gamit ang mga mata, walang anumang emosyon. Kung akala mo ay ligtas ang kapatid mo habang pumipirma ka rito, nagkakamali ka. Seryosong sabi ni Severo habang nakatitik ng diretsyo sa kanyang mga mata. Dahil ang mga taong pinagkakatiwalaan mo sa bahay na ito ang mismong nagpapasok ng lason sa mga pasyente sa ospital. Nanlamig ang buong katawan ni Tarsila. Isang maliit na bahagi ng dokumento na nakabitin sa ibabaw ng mesa ang nakatawag sa kanyang pansin, isang resibo ng gamot na galing mismo sa bodega ng mga Delira. Ang gamot na binibili niya para kay Ines ay may marka ng isang iligal na sindikato. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa gitna ng gulat at pangamba, isang matinding katanungan ang sumabog sa isip ni Tarsila. Bakit alam ni Severo ang tungkol dito? At ano ang tunay na papel niya sa pagpasok ko sa bahay na ito? Dahan-dahan niyang ibinaba ang pluma, tiningnan ang lalaking magiging asawa niya, at sa unang pagkakataon, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at matalas na kamalayan. Huwag kang umasang magiging totoo ang lahat ng ito. Iyon ang unang binitiwang pangungusap ni Dayta Severo Montenegro matapos niyang isara ng marahas ang pinto ng itim na SUV
habang binabagtas nila ang tahimik at madilim na kalsada patungo sa mansyon ng mga Montenegro. Nakaupo si Tarsila sa backseat, mahigpit na nakahawak sa strap ng kanyang lumang bag. Ang malamig na simoy ng hangin galing sa labas ay pumapasok sa kaunting siwang ng bintana. Ngunit mas malamig pa roon ang tensyon sa loob ng sasakyan. Walang nagsalita sa kanila sa loob ng halos 30 minuto. Ang tanging maririnig ay ang mababang ugong ng makina at ang hampas ng ulan sa bubong ng sasakyan. Pagdating nila sa malaking bakod ng mansyon, bumukas ang otomatikong gate na parang bibig ng isang dambuhalang halimaw na handang lumamon sa kanya. Ang mansyon ng mga Montenegro ay hindi lamang basta marangya. Ito ay mukhang isang kuta. Matayog, may mga security camera sa bawat sulok, at balot ng nakapanlulumong katahimikan. Pagbaba ng sasakyan, walang nag-abot ng payong kay Tarsila. Si Severo ay dumiretso sa paglakad habang ang kanyang mga boots ay tumutunog ng madiin sa sementadong daanan. Napilit ang sumunod si Tarsila, basa-masa ang laylayan ng kanyang simpleng damit habang ang mga kasambahay ay nakatingin sa kanya mula sa bintana na may halong pangungutya at pagtataka. Ito ang magiging silid mo, ani Severo nang itulak niya ang isang simpleng pinto sa ikalawang palatasan malayo sa master bedroom. Huwag kang aayat sa ikatlong palapag ng walang pahintulad ko. At huwag na huwag mong pakialaman ang mga gamit ko sa study room. Alam ko ang lugar ko, Daita. Sagot ni Tarsila sa mababa ngunit matatag na boses. Hindi siya nagpakita ng pangamba kahit pa ang dibdib niya ay kumakabog sa kaba. Hindi ko kailangang ipaalala mo sa akin na isa lamang akong bayad na kasunduan. Natigilan si Severo sandali. Isang bahagyang kislap ng pagkabigla ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng malamig na maskara. Tumalikod ito ng walang salita at tuluyang pumasok sa kanyang silid sa kabilang dulo ng pasilyo. Nang masara ang pinto ng kanyang silid, napabuntong hininga si Tarsila. Inilibot niya ang paningin sa silid, malinis, puti, at walang anumang personal na gamit na nagpapakitang may tumitira rito. Nilabas niya mula sa kanyang lumang bag ang nag-iisang bagay na nagdala sa kanya rito. Ang maliit na larawan ni Ines at ang isang gusot na puting panyo na may bordadong bulaklak ng sampagwita, ang tanging naiwan ng kanyang mga magulang. 2:00 ng madaling araw nang magising si Tarsila dahil sa tuyong lalamunan. Tahimik ang buong mansyon. Lumabas siya ng silid upang kumuha ng tubig sa kusina sa ibaba. Ngunit nang dumaan siya sa tapat ng study room ni Severo, napansin niyang nakabukas ng kaunti ang pinto at may sumisinag na dilaw na liwanag mula sa loob. Isang microdesisyon ang bumalot sa kanyang isip. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang pinto ay bahagyang nakaangwang. Sa loob, nakatalikod si Severo habang nakatayo sa harap ng malaking mesa na puno ng mga dokumento. May hawak itong isang litrato at ilang mga opisyal na ulat na may pulang tatak. Confidential, Fake Pharmaceutical Syndicate in Cebu. At ang mas nakakagulat, sa ibabaw ng mesa, nakabukas ang isang lumang logbook ng pamilyang Delira. Ang parehong logbook na nakita niya sa bodega ng kanyang tiyahin. Napakurap si Tarsila. Ibig sabihin, hindi lang basta sundalo si Severo. Alam nito ang tungkol sa sindikatong nagpapakalat ng mga pekeng gamot sa ospital kung saan nakaratay si Ines. At higit sa lahat, tila ang pagpapakasal sa kanya ay hindi lamang basta utang ng pamilya, sa itong estratehiya. Habang nakatayo siya sa dilim ng pasilyo, hindi niya napansin ang isang malamig na tinig na bumulong sa kanyang tainga mula sa likuran. Interesado ka ba sa mga binabasa ko, asawa ko? Napaitad si Tarsila. Paglingon niya, nakatayo si Severo. Hawak ang isang tasa ng kape. Ang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya nang walang anumang emosyon.
Nanginig ng bahagya ang mga daliri ni Tarsila, ngunit pinilit niyang panatilihin ang matatag na titig sa mga mata ng lalaking nakatayo sa harap niya. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng pasilyo, ang mukha ni Severo ay tila hinubog sa bato. Walang bahid ng takot, tanging ang malamig na otoridad ng isang opisyal ng militar. Hindi ako natutulog ng mahimbing kapag may estrange sa ilalim ng isang bubong taita. Tugon ni Tarsila, mababa ngunit matalas ang bawat salita. Lalo na kung ang estrangyong yon ay tila mas marami pang alam tungkol sa pamilya ko kaysa sa akin. Hindi sumagot si Severo agad. Isang tipid na ngiti ang sumilip sa gilid ng kanyang mga labi. Isagniting, walang kasamang saya. Inilapag niya ang tasa ng kape sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng pinto bago dahan-dahang lumakad palapit kay Tarsila. Ang bawat hakbang ng kanyang mga bota ay lumilika ng mabigat na tunog na sumasalamin sa lumalalang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Kung gusto ko lang malaman ng tungkol sa pamilya mo, Tarsila, hindi ko nakakailanganing pakasalan ka pa. Bulong ni Severo, sapat na para marinig niya ng malinaw. Madali para sa isang tulad ko ang maghalongkat ng dumi ng mga delira. Ngunit may mga lihim ang pamilya niya na tanging ang isang lisensyadong butikong tulad mo lamang ang makakakuha. Kumunot ang noni Tarsila. Anong ibig mong sabihin? Hindi na sumagot si Severo. Sa halip, nilampasan niya ito at naglakad patungo sa dulo ng pasilyo. Matulog ka na. Bukas ng umaga dadalawin mo ang kapatid mo sa ospital. At tandaan mo, hanggat suot mo ang apel, yido ko, ikaw ay nasa ilalim ng proteksyon ko, kahit palabag sa kalooban mo. Bago pa makatugon si Tarsila, pumasok na si Severo sa kanyang silid at marahas na isinara ang pinto. Kinaumagahan, maagang gumising si Tarsila. Ang unang destinasyon niya ay ang pampublikong ospital kung saan nakaratay si Ines. Habang binabagtas niya ang mga puting pasilyo na amoy ang formalin at gamot, nadama niya ang pamilyar na kirot sa dibdib. Ang kapatid niya ang tanging pamilya na nagpapatunay na may kabaitan pa sa mundo. Nang buksan niya ang pinto ng silid ni Ines, nadatnan niya itong mahimbing na natutulog, ngunit maputla ang labi. Sa tabi ng kama, naroon ang isang plastic bag na naglalaman ng mga bagong bote ng gamot para sa susunod na operasyon. Lumapit si Tarsila at dinampot ang isang bote. Agad siyang kinabahan. Bilang isang butiko, sapat na ang isang tingin upang mapansin ang kakaiba sa kulay at tatak ng likido sa loob. Ang takip ay may bahid ng gasgas at ang tatak ng laboratorio ay luma na. Isang malinaw na senyales na ang gamot na ito ay hindi galing sa opisyal na supply kaysa sa ipinangako ng ospital. Isa itong peking gamot na may mababang dosage, sapat para patagalin ang sakit, ngunit hindi para pagalingin ito. Nagulatat ka ba sa nakita mo, Tarsila? Isang tinig ang tumawag sa kanya mula sa pintuan. Paglingon niya, nakatayo roon ang isang babaeng naka-nurse uniform, may maikling buhok at matatalas na matang mapanuri. Si Amada de Lira. Ang anak sa labas ng pamilya de Lira na matagal nang itinakwil ngunit nagtatrabaho bilang senior nurse sa ospital na ito. Amada? Bulong ni Tarsila, agad na inilagay ang bote sa likod ng kanyang likuran. Anong ginagawa mo rito? Lumapit si Amada nang may nising mapangutya sa kanyang mga labi. Hinubad niya ang kanyang stethoscope at inilapag sa mesa. Huwag kang mag-alala, Tarsila. Hindi ako kalaban mo ngayon. Narito ako para balaan ka. Ang mga gamot na yan na pinaiinom sa kapatid mo ay hindi lang basta peke. Ito ang patunay na ginagamit ka at ang kapatid mo ng sarili mong tiyahin bilang pambayad sa mga utang nito sa sindikato. Napatulala si Tarsila. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Hindi lamang pala simpleng kasunduan sa kasal ang kinasasangkutan niya. Nakatali na siya sa isang madilim na web ng krimen at kamatayan.
Pek ang mga gamot na yan, Tarsila. Ulit ni Amada. Mas mababa at mas seryoso ang boses habang lumalapit ito ng tuluyan sa kinatatayo niya. At kung iinumin yan ng kapatid mo ng tuloy-tuloy, hindi lang ang puso niya ang susuko. Ang mga taong nagpapadala nito ay ang mismong mga taong pumirma sa kontrata ng kasal mo. Nanlamig ang buong dorsistema ni Tarsila. Ang mga salita ni Amada ay parang patalim na dahan-dahang humuhugot sa natitira niyang hininga. Ang tiyuhin at tiyahin niya, ang mga taong nagpalaki kuno sa kanila, ang siyang dahilan kung bakit unti-unting pinapatay si Ines sa pamamagitan ng mabagal na lason na nakabalat kayo bilang gamot sa puso. Bakit mo sinasabi sa akin ito, Amada? Tanong ni Tarsila, matatagang boses bagamat nanginginig ang mga kamay na hawak ang peking bote ng gamot. Hindi ba't kabilang ka rin sa apelidong Delira? Isa ka ring dugong buhaw sa kanila. Isang mapait na ngiti ang sumlip sa labi ni Amada. Isang ngiting puno ng galit at taon ng paghihinagpis. Dugong buhaw? Oo, yan ang tawag nila sa akin dahil anak ako sa labas. Itinapon nila ako sa sulok ng ospital na ito habang sila ay nagpapakasasa sa kayamanan ng pamilya. Hindi ko gusto ang ginagawa nila, Tarsila. At mas lalo kung ayaw na magtagumpay si Di Benigna sa mga plano niya. Inabot ni Amada ang isang maliit na susi at inihagis ito sa palad ni Tarsila. Ano ito? Tanong ni Tarsila nang masalo ang malamig na bakal. Susi sa lumang bodega sa likod ng lumang parma, siya ng pamilya natin sa downtown. Bulong ni Amada. Diyan nakatago ang orihinal na logbook at ang mga resibo ng tunay na transaksyon bago pa man nila binago ang lahat para ilipat ang sisi sa'yo. Kung gusto mong mabuhay ang kapatid mo, at kung gusto mong makawala sa leeg ng mga Montenegro at ng sarili mong pamilya, kunin mo ang ebidensyang yon bago pa nila maunahan. Bago pa makatugon si Tarsila, narinig nila ang mabilis na yabag ng mga paa papalapit sa silid. Si Ines ay dahan-dahang nagising dahil sa ingay, habang si Amada ay mabilis na nag-ayos ng kanyang stethoscope at lumabas ng pinto ng walang pasubali. Iniwan si Tarsila na mag-isa kasama ang susi at ang mabigat na katotohanan. Kinagabihan, nagdesisyon si Tarsila. Hindi na siya pwedeng maghintay pa. Gamit ang isang lumang jacket na may hood, lihim siyang lumabas ng mansyon ng mga Montenegro habang ang karamihan ay tulog na. Mabuti na lamang at sanay siya sa mga pasikot-sikot sa Cebu. Sa tulong ng isang jeepney at ilang minutong paglalakad sa madilim na eskinita, narating niya ang lumang Parma, siya sa downtown na matagal nang isinara ng mga Delira. Madilim at amoy, alikabok ang loob ng lumang gusali. Sa tulong ng liwanag mula sa kanyang cellphone, binuksan ni Tarsila ang lumang padlock gamit ang susi na ibinigay ni Amada. Ang pinto ay lumalangit-ngit nang buksan niya ito. Nag-iwan ng nakatatakot na visura sa tahimik na gabi. Pumasok siya sa loob at mabilis na nagtungo sa likod ng counter kung saan naroon ang lumang kahoy na cabinet. Pinihit niya ang maliit na susi sa drawer. Naroon nga ang orihinal na logbook at ang mga resibo na nagpapatunay na si G. Benigna ang direktang nag-utos na palitan ang mga mamahaling gamot ng mga pekeng chemical mula sa ibang bansa. Ngunit bago pa niya mailagay ang logbook sa loob ng kanyang bag, isang matalim na ilaw ng flashlight ang tumama sa kanyang muka mula sa pintuan. Hindi ko akalaing ang pamangkin ko palang walang utang na loob ang magnanakaw sa sarili naming tahanan. Napalingon si Tarsila. Nakatayo sa pintuan si G. Benigna, kasama ang dalawang lalaking tauhan na may hawak na pamalo. Ang ngiti sa labi ng kanyang tiyahin ay puno ng lason. G. Benigna? Bulong ni Tarsila habang mahigpit na nakahawak sa lumang logbook. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay nanigas sa gulat at takot. Hindi niya inakalang magiging ganito kaaga ang pagkatuklas sa kanyang galaw. Akala mo ba ay madali mo kaming maloloko, Tarsila?
Malamig na wika ni G. Benigna habang humakbang ito palapit sa loob ng lumang parmasya. Ang mga mata nitong nakatitig sa kanya ay tila nag-aapoy sa galit. Binigyan ka na nga ng magandang buhay ng pamilya Montenegro. Pumasok ka pa sa mga bagay na hindi mo dapat pinakikialaman. Kunin ninyo sa kanya ang librong yan. Dalawang malalaking tauhan ang lumapit ng mabilis. Hindi na nagdalawang isip si Tarsila. Gamit ang lahat ng lakas, ibinato niya ang isang mabigat na kahoy na lalagyan ng bote sa direksyon ng mga ito bago mabilis na tumakbo patungo sa pinto sa likuran. "Huwag ninyong hayaang makatakas!" sigaw ni Di Benigna. Tumakbo si Tarsila sa madilim na eskinita ng downtown sa ilalim ng buhos ng ulan. Ang lamig ng tubig ulan ay sumasampal sa kanyang mukha, habang ang kanyang mga yabag ay lumilikha ng malakas na tunog sa putikan. Naririnig niya ang yabag ng mga humahabol sa kanya sa likuran, papalapit ng papalapit. Nang marating niya ang dulo ng eskinita, isang mataas na pader ang humadlang sa kanyang daan. Wala na siyang lusutan. Lumingon siya. Ang dalawang tauhan ay lumalabas na mula sa dilim, may hawak na pamalo at nakangising nag-aabang. "Wala ka ng kawala, Tarsila," aninang isa sa mga ito. Itinaas ni Tarsila ang logbook at mahigpit itong niyakap sa kanyang dibdib. Handa na siyang lumaban kahit alam niyang talo siya sa pisikal na lakas nang biglang umalingaw ang isang pamilyar at matinis na tunog ng preno ng sasakyan sa bungad ng eskinita. Isang itim na military jeep ang huminto ng mabilis. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking nakasuot ng itim na raincoat. Hawak ang isang service pistol na itinutok ng diretso sa ire. "Sino ang nag-utos sa inyong sakta ng asawa ko?" Ang malamig at nag-uumapaw sa awtoridad na boses ni Daita Severo Montenegro ay pumuno sa buong eskinita. Nanlaki ang mga mata ng mga tauhan ni Di Benigna. Sa lakas ng presensya ni Severo at sa dala nitong baril, umatras ang mga ito ng paurong. Hindi nagpatumpik-tumpik si Severo. Sa isang mabilis na galaw, pinatumba niya ang unang lalaki gamit ang isang malakas na sipa, habang ang ikalawa ay mabilis na tumakas palayo sa takot. Nilapitan ni Severo si Tarsila na kasalukuyang nakasandal sa pader, humihingal at basamasa. Inalis niya ang kanyang raincoat at ipinulupot ito sa nanginginig na katawan ng asawa. "Anong ginagawa mo rito, Tarsila?" tanong ni Severo, may halong galit at pag-aalala ang boses. "Sinabi ko nang huwag kang gagalaw ng walang pahintulot ko." "Hawak ko na ang ebidensya, Severo," nanginginig na sabi ni Tarsila habang iniabot ang lumang logbook. "Nandito ang lahat. Ang pangalan ng tiyahin ko, ang mga transaksyon ng peking gamot, at ang koneksyon nila sa sindikato." Kinuha ni Severo ang logbook, binuklat ito ng bahagya sa pamamagitan ng flashlight at isang seryosong ekspresyon ang bumalot sa kanyang mukha. Nang lumingon siya kay Tarsila, hindi nagalit ang kanyang mga mata kundi isang malalim na paghanga. "Magaling," bulong ni Severo habang inaalalayan itong tumayo. "Dahil sa wakas, may sapat na tayong dahilan para pabagsakin sila ng legal." Pagbalik nila sa mansyon ng mga Montenegro, pinaupo ni Severo si Tarsila sa tapat ng simenea upang magpaupinit. Doon na rin ipinaliwanag ni Severo ang buong katotohanan na matagal na niyang inililihim. "Ang pagpapakasal ko sa iyo ay hindi dahil sa utang ng pamilya mo," panimula ni Severo habang nakatayo sa tabi ng apoy. "Matagal ko nang iniimbestigahan ng sindikatong yon dahil kasama sa mga biktima ang aking dating tauhan. At nalaman ko na ang pangunahing bodega ng mga ito ay nakatago sa ilalim ng mismong negosyo ng mga delira." Napatulala si Tarsila. "Ibig sabihin, alam mo ang lahat ng ito mula pa sa simula?" "Oo," sagot ni Severo habang tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. "At ngayon na nasa atin na ang logbook, kailangan nating kumilos bago pa nila malaman na hawak natin ang kanilang huling alas."
Ngunit mag-ingat ka, Tarsila. Ang mga taong desperado ay mas mapanganib kaysa sa mga halimaw. Ang gabi ay lumipas na may mabigat na hangin sa loob ng mansyon ng mga Montenegro. Habang si Tarsila ay tahimik na nagpapahinga sa kanyang silid, ang kanyang isip ay hindi mapakali. Ang mga pahina ng lumang logbook ay patuloy na umiikot sa kanyang alaala. Ang mga pangalan, ang mga petsa, at ang pirma ng sarili niyang tiyahin na nagbenta sa kalusugan ng mga inosente para lamang sa pera. Kinaumagahan, habang kasalukuyang nag-aayos si Tarsila ng kanyang mga gamit sa kusina, isang malakas na katok sa malaking gate ng mansyon ang umalingaw-ngaw. Hindi nagtagal, narinig niya ang boses ni Gibenig na galit at nagwawala sa labas, kasama ang ilang tauhan ng barangay at mga mamamahayag. "Lumabas ka riyan, Tarsila! Magnanakaw ka!" Ang malakas na sigaw ni Gibenig na umabot hanggang sa loob ng bahay. "Iligtas minyo ako rito, Dayta! Ang babaeng yan ay pumasok sa aming pag-aari at ninakaw ang aming mga dokumento!" Agad na lumabas si Severo mula sa kanyang study room. Ang mukha ay seryoso at malamig. Tiningnan niya si Tarsila na kalmadong naglalakad pababa ng hagdan. "Huwag kang mag-alala," bulong ni Severo bago binuksan ang malaking pinto. Nang bumukas ang pinto, sumugod si Gibenig sa loob, kasama ang isang opisyal ng pulisya na may dalang warrant. Ang mga mukha nila ay puno ng tagumpay na akala mo ay nakuha na nila ang kanilang gustong mangyari. "Ayan siya, Inspector," turo ni Gibenig kay Tarsila. "Siya ang nagnakaw ng aming mga opisyal na dokumento at nagkalat ng mga kasinungalingan tungkol sa aming pamilya." Ang opisyal ng pulisya ay humakbang palapit kay Tarsila. "Binibining Tarsila Villarreal, kayo ay inaakusahan ng pagnanakaw at paglabag sa pribadong pag-aari ng pamilya de Lira. May karapatan kayong manahimik." Bago pa man maabot ng pulis ang kamay ni Tarsila upang lagyan ito ng posas, isang matatag na tinig ang pumigil sa kanila. "Sandali lang." Tumayo si Severo sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa inspektor. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa bulsa ng kanyang Amerikana ang isang opisyal na dokumento mula sa korte militar at sangay ng anti-smuggling ng bansa. "Walang arestuhin sa asawa ko," seryosong wika ni Severo. Inabot niya ang papel sa inspektor. "Ang warrant na dala ninyo ay walang bisa dahil ang mga dokumentong sinasabi ninyong ninakaw ay legal na nakuha sa ilalim ng awtoridad ng isang opisyal na investigasyon laban sa sindikato ng mga peke at mapanganib na gamot na pinapatakbo ng mismong nagrereklamo." Nanlaki ang mga mata ni Gibenig. "Ano? Kalokohan ito? Ginagamit mo lang ang posisyon mo para pagtakpan ang magnanakaw na yan." "Hindi ito kalokohan, Gibenig," saba ni Tarsila habang humakbang siya pasulong. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin na nagpasindak sa lahat ng naroroon. "Ang logbook na nakuha ko ay naglalaman ng lahat ng pirma mo, mula sa pag-aangkat ng mga chemical na nagpapatay sa mga pasyente hanggang sa pagpapalit ng mga gamot sa ospital ng aking kapatid." Nanginig ang labi ni Gibenig. "Wala kang ebidensya." "Nasa tamang kamay na ang mga ebidensya, Gibenig," dagdag ni Severo. "At sa sandaling ito, ang mga awtoridad ay nasa bodega ninyo sa downtown upang kumpiskahin ang lahat ng natitirang peke at mapanganib na produkto." Ang kulay sa mukha ni Gibenig ay tuluyang nawala. Ang dating mapagmataas na tiyahin ay parang biglang tumanda ng 10 taon. Hinarap niya ang mga kasama at dinala sa labas ng may halong hiya at pagkataranta. Nang mawala ang mga ito, bumalot ang katahimikan sa malaking sala. Lumingon si Tarsila kay Severo. Ang kanyang dibdib ay puno ng emosyon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang tawag sa telpono ang bumasag sa sandaling ngayon. Sinagot ni Severo ang tawag. Ilang segundo lamang ang lumipas, ang kulay sa mukha ng opisyal ay nagbago.
Sino ito? Tanong ni Tarsila, nakaramdam ng biglang kaba. Si Amada, sagot ni Severo habang nakatitig sa kanya ng may masamang balita. Nasa ospital siya ngayon. Si Ines, kinuha ng mga tauhan ni G. Benigna bago pa man sila maabutan ng mga pulis. Ines? Ang tanging pangalang lumabas sa nang ininig na labi ni Tarsila. Ang kaba na kanina lamang ay napalitan ng tagumpay ay biglang bumalik ng may mas matinding puwersa, humihigpit sa kanyang lalamunan na parang kamay ng isang multo. Hindi na naghintay pa si Tarsila. Mabilis siyang tumakbo patungo sa pinto, ngunit mabilis siyang nahawakan ni Severo sa braso. Huminahon ka, Tarsila? Utos ni Severo, matatag ngunit may pag-aalala ang boses. Kung susugod ka roon ng walang plano, ikaw at ang kapatid mo ang mapapahama. Desperado na si Di Benigna. Ang mga desperadong tao ay walang pakialam kung sino ang madamay. Paano ako hihinahon, Severo? Sigaw ni Tarsila. Ang mga luha ay tuluyang pumatak sa kanyang mga pisngi. Ang kapatid ko ang tanging pamilya ko. Kung may mangyari kay Ines, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hinigpitan ni Severo ang kapit sa kanyang mga braso bago dahan-dahang hinila palapit si Tarsila upang yakapin ito ng mahigpit. Isang bagay na hindi niya ginawa kailanman simula nang ikasal sila. Ang init ng katawan at ang matatag na dibdib ng lalaki ay nagbigay ng kaunting katiwasayan sa nag-uumapaw na takot sa kanyang dibdib. Makinig ka sa akin, bulong ni Severo sa kanyang tainga. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. May huling baraha pa tayo. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang tawag mula kay Amada. Sa tulong ng cellphone ni Severo, nakipag-ugnayan sila sa nurse na kasalukuyang nasa loob ng pinagtataguan ng mga delira. Nasa lumang bodega sa pantalan ng Mandaue sila, Tarsila, ang mabilis na boses ni Amada sa kabilang linya. Dinala nila rito si Ines para gamitin itong panakot sa inyo. Hinihintay ni G. Benigna na pumunta kayo roon mag-isa upang ibigay ang logbook at bawiin ang kapatid mo. Mag-isa? Ani Severo na nakikinig sa speaker. Hindi mangyayari yon. Kung magdadala kayo ng mga pulis o militar, papatayin nila si Ines bago pa man kayo makapasok. Babala ni Amada. Kailangan nating pasukin yon ng may ibang paraan. Isang paraan na hindi nila inaasahan. Isang mabilis at delikadong plano ang binuo nila Severo at Tarsila sa loob ng study room. Dahil kilala ng mga tauhan ni G. Benigna ang mukha ni Severo, si Tarsila ang mangangguna sa pagpasok, dala ang logbook, habang si Severo at ang kanyang piling tropa ay dadaan sa likod ng bodega sa pamamagitan ng tubig upang palibutan ang gusali ng walang ingay. Isang oras ang lumipas. Narating na nila ang madilim at mabahong pantalan ng Mandaue. Ang hangin ay amoy alat ng dagat at langis ng mga barko. Ang lumang bodega ay nakatayo sa dulo ng pier, tahimik at nakakatakot sa ilalim ng buwan. Huminga ng malalim si Tarsila. Hinawakan niya ang lumang logbook sa kanyang dibdib, habang sa kabilang kamay ay naramdaman niya ang malamig na bakal ng maliit na baril na ibinigay sa kanya ni Severo bago sila naghiwalay ng daan. Mag-ingat ka! Ang huling bulong ni Severo sa dilim bago ito lumipat sa likod ng bodega kasama ang mga tauhan. Dahan-dahang naglakad si Tarsila patungo sa malaking sliding door ng bodega. Ang bawat hakbang ay may dalang panganib, ngunit ang mukha niya ay walang bahid ng takot. Tanging ang apoy ng panghihiganti at pagmamahal sa kapatid ang nanginghibabaw. Nang itulak niya ang pinto, umalingaw-ngaw ang kalawang nito sa tahimik na gabi. Sa gitna ng malawak na bodega, nakatali si Ines sa isang silya, may panyo sa bibig, habang si G. Benigna ay nakatayo sa gilid nito, may hawak na patalim na nakatutok sa leeg ng bata. Sa wakas ay dumating ka rin, Tarsila. Nakangising wika ni G. Benigna. Ang mga mata ay puno ng kabaliwan. Akala ko ay nagtago ka na sa ilalim ng palda ng iyong asawang sundalo.
Huwag mong saktan si Ines, G. Benigna! Sigaw ni Tarsila habang humakbang paatras habang itinataas ang kanyang mga kamay. Ang logbook ay mahigpit niyang hinawakan sa kanyang kabilang kamay. Nasa akin na ang ebidensya. Bitawan mo ang kapatid ko. Tumawa ng pagak si Di Beninya. Ang matalim na patalim ay mas idiniin pa ng kaunti sa balat ng leeg ni Ines, dahilan para mapapikit ang bata sa sakit at takot. Akala mo ba ay madali mo kaming mapapaikot, Tarsila? Ibinigay mo man ang logbook na yan. Sa tingin mo ba ay hahayaan ko pa kayong mabuhay ng kapatid mo para makapagsalita? Nanginginig si Ines habang nakatingin kay Tarsila. Ang mga mata nito ay puno ng luha at paghingi ng saklolo. Ate? Ang tanging mahinang bigkas ng bata mula sa ilalim ng panyong nakatakip sa kanyang bibig. Huwag kang matatakot, Ines. Bulong ni Tarsila sa sarili habang ang kanyang isip ay mabilis na naghahanap ng paraan. Ang mga mata niya ay palihim na lumilingon sa paligid ng bodega, sinusukat ang distansya at naghihintay ng senyales mula kay Severo. Nasaan na kaya ito? Kailangan niyang patagalin ng oras. Bakit mo ginawa ito, Di? Tanong ni Tarsila. Pinilit panatilihing matatag ang kanyang boses upang ilihis ang atensyon ng tiyahin. Magkamag-anak tayo. Kami na lang ang natira sa pamilya natin pagkatapos mawala ni na mama at papa. Pamilya? Sigaw ni G. Beninya. Ang kanyang muka ay pumilipit sa galit at ingit. Ang mga magulang mo ang nagbaon sa atin sa utang. Akala nila ay sila ang bida sa pamilyang ito habang ako ang nagpapakahirap mag-alaga sa negosyo? At ngayon, sisirain mo lang ng ilang taon mong pagiging butiko ang lahat ng pinaghirapan ko? Ang pagnanakaw at pagpatay sa pamamagitan ng peking gamot ay hindi pagpapagal. Malamig na sagot ni Tarsila. Ang kanyang tinig ay biglang tumaas at naging matalas. Isa kang mamamatay tao, Di Benigna. Hayop ka! Sigaw ni Di Benigna nang mawalan ito ng pasensya. Itinaas nito ang patalim ng mas mataas, handang isaksak ito kay Ines. Mamatay na kayong magkapatid! Sa sandaling iyon ang kawalan ng pag-asa, na ang patalim ay pababa na sa leeg ng bata. Isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Bang! Tumama ang bala sa semento, ilang pulgada ang layo mula sa paanan ni G. Benigna. Dahilan para mapatalon ito sa gulat at mabitawan ang patalim. Huwag kang gagalaw! Ang malakas na sigaw na umalingaw-ngaw sa itaas ng metal na hagdanan ng bodega. Si Severo. Nakatayo ito sa itaas ng catwalk, hawak ang kanyang baril na direktang nakatutok kay G. Benigna, habang ang ilang tauhan ng militar at pulis ay mabilis na kumalat mula sa iba't ibang sulok ng gusali, kinulong ang buong lugar. Tapos na ang laro mo, Benigna de Lira. Malamig na wika ni Severo habang dahan-dahang bumababa sa hagdan. Ngunit bago pa man tuluyang makalapit si Severo upang hulihin ito, nagdilim ang mukha ni G. Beninya. Sa isang mabilis at desperadong galaw, hinila niya si Amada na kanina pa nakatayo sa isang sulok at itinutok ang isa pang maliit na baril sa ulo nito. Huwag kayong lalapit! Sigaw ni G. Beninya, hiningal habang nakatingin sa lahat. Kung hindi, uubusin ko ang pamilyang ito. Magbabayad kayong lahat sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Tarsila. Hindi niya inakalang aabot sa puntong ito ang kabaliwan ng kanyang tiyahin. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang pamilyar na anino ang dahan-dahang lumabas mula sa likuran ni G. Benigna. Si Amada, na sa halip na matakot, ay nagpakita ng isang malamig na ngiti. Akala mo ba ay ikaw lang ang may hawak ng alas, Di? Bulong ni Amada mula mismo sa likuran ng matanda. Bago pa man makapag-isip si Di Benigna kung paano nakaligtas sa pagkakahawak niya ang dalaga, mabilis na pinihit ni Amada ang kamay nitong may hawak na baril at buong lakas itong itinulak palayo.
Bumagsak si Di Benigna sa semento habang ang baril ay tumilapon sa malayo. Sa isang iglap, sumugod ang mga tauhan ni Severo. Inaresto at pinosasahan si G. Benigna habang ito ay nagwawala at sumisigaw ng iba't ibang pagbabanta na walang nang tumatalab. Agad na tumakbo si Tarsila patungo sa kapatid. Kinalagan niya ang mga tali sa kamay ni Ines at inalis ang panyo sa bibig nito. "Ines, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo?" Nanginginig na tanong ni Tarsila habang mahigpit na niyakap ang bata. Umiiyak si Ines habang ibinaon ang mukha sa dibdib ng kanyang ate. "Ate, natatakot ako." Hikbi ni Ines. "Huwag kang matatakot, nandito na ako. Ligtas ka na." Bulong ni Tarsila habang hinahagod ang buhok ng kapatid. Nang maramdaman niyang ligtas na si Ines, lumingon si Tarsila sa kinaroroonan ni Severo. Nakatayo ito ilang metro ang layo. Pinapanood siya ng may kalmado at mapayapang ekspresyon sa mukha. Dahan-dahang lumapit si Severo, inabot ang isang malinis na panyo at ibinigay ito kay Tarsila upang punasan ang mga luha sa kanyang pisngi. "Tapos na ang bangungot, Tarsila," mahinang wika ni Severo. Ngunit habang tinitingnan ni Tarsila ang paligid, ang mga pulis na nag-aayos ng mga ebidensya, ang pag-aresto kay G. Benigna at ang paglaya ni Ines, isang bagay mula sa bulsa ng kanyang jacket ang nahulog sa semento. Isang gusot na puting panyo na may bordadong bulaklak ng sampagwita. Napatingin si Severo sa panyong, lumapag sa paanan niya. Dahan-dahan itong yumuko, dinampot ang tela, at tinitigan ng maigi ang burda. Ang mga mata ng lalaki ay biglang nanlaki, at ang kanyang hininga ay naging mabigat. Isang alaala mula sa nakaraan, isang madilim na gabi ng operasyon at pag-ambush, kung saan siya ay halos mamatay sa gitna ng kagubatan, ang bumalik sa kanyang isip. "Ang panyong ito," bulong ni Severo, ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Tumingin siya ng diretso kay Tarsila. Ikaw ang babaeng nagligtas sa akin sa gabi ng operasyon sa bundok 3 taon na ang nakararaan." Napatulala si Tarsila. Matagal na niyang kinalimutan ang gabing yon. Ang gabing tinulungan niya ang isang sugatang sundalo na nagtago sa kanilang maliit na kubo bago ito biglang nawala sa madaling araw. Hindi niya akalain na ang sundalong yon ay ang parehong lalaking pinakasalan niya bilang isang bayad na kasunduan. "Nahanap na kita," mahinang wika ni Severo, habang ang mga mata nito ay pinipigilan ang pagpatak ng luha. "Matagal ko na kang hinahanap, Tarsila." Ngunit sa halip na sumang-ayon o yumakap sa kanya, dahan-dahang umatras si Tarsila. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng tuwa na inaasahan ni Severo. "Oo, ako nga yon, Severo," tugon ni Tarsila, ang boses ay kalmado, muit may diin. "Ngunit, ang babaeng nagligtas sa iyo noon ay hindi ang parehong babaeng tumanggap ng kontrata para maging alipin sa iyong mansyon. At ngayong tapos na ang lahat, oras na para tapusin na rin natin ang kasunduang ito." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Severo. Ang boses ay bahagyang pumiyok habang mahigpit na hawak ang panyong may bordadong sampagita. Ang mga salita ni Tarsila ay tumama sa kanya na parang isang malamig na hampas ng hangin. Inaasahan niyang magiging masaya ang sandaling ito, ang pagkakatagpo sa taong matagal niyang hinanap. Ngunit sa halip, ang nakita niya sa mga mata ng babae ay isang pader ng pagkakaibayo. "Tapos na ang kontrata, Daita Montenegro," kalmadong wika ni Tarsila habang inaalalayan si Ines na tumayo sa kanyang tabi. "Iniligtas mo ang kapatid ko. Iniligtas kita noon. Tabla na tayo. Wala na akong dahilan para manatili sa ilalim ng iyong bubong at magpanggap na asawa sa isang kasunduang binili ng pera." "Hindi ito simpleng kasunduan lang para sa akin, Tarsila." Mabilis na hakbang ni Severo palapit sa kanya.
Ang mga kamay ay nakaabot na parang gustong hawakan ng kanyang braso, ngunit pinigilan ang sarili. Mula nang makita kita sa mansyon, mula nang malaman ko ang katapangan mo, gusto ko ng totohanan ng lahat. Ang pagpapakasal natin noon ay maaaring nagsimula sa papel. Ngunit ang nararamdaman ko ngayon ay, huwag mong tapusin ang sasabihin mo, Severo. Putol ni Tarsila, ang mga mata ay seryoso at may bahid ng sakit. Ayokong marinig na ang pag-ibig ay isa na namang kontrata. Ayokong maging aninu mo lang sa mundong pinaiikot ng kapangyarihan at autoridad mo. Buong buhay ko pinagdesisyunan ng ibang tao kung sino ako at kung paano ako dapat mabuhay. Ngayon, gusto ko namang pumili para sa sarili ko. Tahimik ang paligid ng bodega. Ang mga pulis at militar ay hindi nangahas na manghimasok sa pagitan ng kanilang dalawa. Minsan, ang pinakamalakas na tao sa larangan ng digmaan ay nariging lubos na mahina sa harap ng taong minamahal niya. At ganon ang naramdaman ni Severo sa mga sandaling yon. Agtakot na tuluyang mawala ang babaeng minsan na niyang hinanap sa dilim. Bibigyan kita ng oras. Mahinang wika ni Severo. Ang mga mata ay punong-puno ng pagsuko at paggalang. Ibaba niya ang kanyang tingin sa panyo bago ito dahan-dahang ibinalik kay Tarsila. Ngunit huwag mong isiping papayag akong mawala, kanang ganoon na lang. Hindi na kita hahayaang mag-isa muli. Lumipas ang ilang buwan matapos ang gabing iyon. Ang kaso laban kay J. Benigna at sa sindikato ng mga delira ay naging pambansang balita. Nakulong ang tiyahin sa salang economic sabotage at patatangkang pagpatay, habang si Amada naman ay tumayong tagapagmana ng natitirang legal na ari-ariya ng pamilya upang ibalik ito sa mga taong nararapat. Sa isang sikat na sulok ng Cebu, isang bagong simula ang itinayo. Isang simpleng butika at community clinic ang nagbukas ng mga pinto nito para sa mga mahihirap, ang Villarreal Community Pharmacy. Si Ines, na ngayon ay malusog na at may sigla sa mukha, ay tumutulong sa kanyang ate sa pag-aabot ng mga bitamina at gamot sa mga taong lumalapit. Si Tarsila ay abala sa pag-aayos ng mga reseta sa counter nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Akala niya ay isa na namang pasyente, kaya't hindi na siya lumingon agad. Magandang araw. Ano po ang maitutulong ko? Napatigil siya sa pagsasalita nang mapansin niyang walang nagsalita. Paglingon niya, nakatayo sa tapat ng counter ang isang lalaki. Wala na ang itim na opisyal na Amerikana o ang mahigpit na tindig ng isang sundalo. Nakasuot si Severo ng simpleng puting polo, may dalang isang maliit na paso ng bulaklak ng sampagita, at ang mga labi ay may bakas ng isang banay at nahihiyang ngiti. Hindi na ako ang Daita Montenegro na magdidikta sa iyo kung paano ka dapat mabuhay, Tarsila. Panimula ni Severo, ang boses ay mababa at puno ng sinseridad. Isa na lang akong lalaki na natutong maghintay sa labas ng pintuan mo. Nagbabasa kaling mapansin mo. Tinitigan ni Tarsila ang lalaki sa kanyang harapan. Ang matigas na mukha ng nakaraan ay napalitan ng isang taong natutong yumuko at magmahal ng tama. Unti-unting gumuhit ang isang ngiti sa mga labi ni Tarsila. Mahinang humakbang si Severo palapit sa counter. Inilapag ang maliit na paso ng sampagita sa tabi ng mga bote ng bitamina. Ang amoy ng sariwang bulaklak ay dahan-dahang lumanghap sa hangin. Nagdala ng malamig at maaliwalas na simoy sa loob ng maliit ngunit masayang botika. Ano ito? Tanong ni Tarsila, bagamat ang mga mata niya ay may halong saya na hindi niya kayang itago. Binhi. Simpleng sagot ni Severo habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Kailangang alagaan, diligin araw-araw at bigyan ng sapat na sikat ng araw upang mabuhay. Hindi tulad ng kontrata na basta na lang pinipirmahan at natatapos sa loob ng 3 taon. Ito ay nagsisimula pa lamang. Sa kabilang dulo ng silid,
Abala si Ines sa pag-aayos ng mga kahon ng gamot. Nang mapansin niya ang presensya ni Severo, numiti ang bata at dahan-dahang naglakad palayo patungo sa likod ng tindahan, binigyan ang dalawa ng pribadong espasyo na matagal na nilang nararapat. "Hindi ko kailangan ng isang tagapagtanggol, Severo," mahinang wika ni Tarsila habang inilapag ang hawak na pluma. "Kaya ko nang ipagtanggol ang sarili ko at ang kapatid ko." "Alam ko," dahan-dahang sagot ni Severo habang inilagay ang mga kamay sa gilid ng counter, hindi hinahawakan si Tarsila, iginagalang ang bawat distansya na gusto nitong panatilihin. "At yan ang dahilan kung bakit mahal kita. Hindi dahil kailangan mo ako para mabuhay, kundi dahil gusto kong maging bahagi ng buhay na ikaw mismo ang bumuo." Tumahimik ang paligid sa loob ng butika. Ang huni ng mga ibon sa labas at ang ingay ng mga sasakyan sa kalsada ng Cebu ay tila lumayo. Naiwan ang dalawang taong minsan nang pinagtagpo ng isang maruming kasunduan. Ngunit ngayon ay pinag-uugnay ng isang malinis at tunay na pagpili. Inabot ni Tarsila ang paso ng sampagwita. Hinawakan niya ang gilid nito at sa unang pagkakataon, hindi na siya umiwas nang iabot ni Severo ang kanyang kamay upang damputin ang kanyang mga daliri. Ang init ng palad ng lalaki ay pamilyar, ngunit sa pagkakataong ito, wala ng kontrata, wala ng utang na loob at wala ng takot. "Kung mananatili ka rito," seryosong wika ni Tarsila, may halong biro sa kanyang mga labi, "kailangan mong magsuot ng apron at tumulong sa pagbabalot ng mga gamot tuwing hapon." Isang malalim at malayang tawa ang kumawala sa labas ni Severo. Ang unang beses na narinig ni Tarsila na tumawa ito ng ganoon katotoo. "Pati paglilinis ng sahig gagawin ko," sagot ni Severo, habang ang mga mata nito ay kumikinang sa kaligayahan. Sa labas ng botika, ang sikat ng araw sa Cebu ay sumisikat ng maliwanag, nagbibigay liwanag sa pangalan ng Villarreal Community Pharmacy na nakasulat sa kahoy na karatula. Ang buhay ay hindi naging madali para kay Tarsila. Dumaan siya sa luha, takot, at pagtataksil ng mga sarili niyang kadugo. Ngunit natutunan niya na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung sino ang nagmamay-ari sa kanya, kundi sa lakas ng kanyang loob na tumayo sa sarili niyang mga paa. At sa tabi niya ngayon, hindi na isang stranger na nagdala ng kontrata, kundi isang kasama na natutong maghintay at umibig ng may buong paggalang. Ang kasunduan ay tapos na, ngunit ang kanilang tunay na kwento ay nagsisimula pa lamang. Makalipas ang 2 taon, ang hangin sa hapon sa labas ng simbahang Katoliko sa Mandaue ay malamig at payapa. Ang mga pulang bulaklak ng bougainvillea sa gilid ng bakod ay namumukadkad ng sabay-sabay, nagbibigay ng kulay sa tahimik na paligid. Walang engrandeng handaan, walang daan-daang bisita mula sa mataas na lipunan ng Cebu o mga opisyal ng militar. Ang naroroon lamang ay ang ilang malalapit na kaibigan, si Amada, na ngayon ay tahimik nang namamahala sa kanyang sariling buhay malayo sa anino ng mga dilira, ang ilang mga pasyente at matatandang tinulungan ng butika, at si Ines, na ngayon ay dalaga na malusog at may suot na simpleng dilaw na bestida. Si Tarsila ay nakatayo sa harap ng salamin sa maliit na silid ng kumbento. Suot niya ang isang simpleng puting bestida, walang mamahaling brilyante o korona. Ang tanging palamuti sa kanyang buhok ay isang maliit na puting bulaklak ng sampagita. Bumukas ang pinto at pumasok si Severo. Wala itong suot na formal na military uniform, kundi isang malinis na cream-colored linen suit. Napatigil ito sa paglakad nang makita si Tarsila. Ang mga mata nito ay puno ng emosyon na walang salitang makakapaglarawan. "Iniisip ko kung tatakas ka na naman tulad ng ginawa mo nung 1 taon." Biro ni Severo habang dahan-dahang lumalapit sa kanya.
May hawak na simpleng bouquet ng mga sariwang sampagwita. Napangiti si Tarsila habang inaayos ang kwelyo ng asawa. Hindi na ako tatakas, Severo. Dahil sa pagkakataong ito, ako na mismo ang pumili. Hinawakan ni Severo ang kanyang kamay at sabay silang naglakad palabas patungo sa maliit na hardin ng simbahan kung saan naghihintay ang pari at ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Walang kontratang pinirmahan ng araw na iyon. Walang utang na loob na kabayaran. Ang tanging sumaksi sa kanilang pag-iisang dibdib ay ang simoy ng hangin sa Cebu, ang ngiti ni Ines, at ang pangakong binuo sa pagitan ng dalawang taong natutong maging malaya bago tuluyang natutong magmahal. At habang sinasabi nila ang kanilang mga panata sa harap ng dambana, alam ni Tarsila na sa wakas, siya na ang nagmamay-ari ng sarili niyang buhay. 1 taon matapos ang kasal sa maliit na hardin ng Mandaue, ang buhay sa gilid ng Villarreal Community Pharmacy ay patuloy sa tahimik at makahulugang takbo nito. Ang lumang pangalan ng pamilya de Lira ay tuluyan ng naging abo sa kasaysayan ng Cebu. Ngunit ang alaala ng kanilang kasamaan ay nagsilbing aral sa komunidad. Si G. Benigna ay patuloy na naghihirap sa loob ng kulungan kung saan ang kanyang kapangyarihan at kayamanan ay nawala ng bisa. Samantala't, si Amada ay naging matagumpay sa pamamahala ng mga naiwang legal na pondo na unti-unti niyang ibinabalik sa mga manggagawang matagal na inapi ng kanyang mga magulang. Sa loob ng butika, abala si Ines sa kanyang pag-aaral sa high school habang tinutulungan si Tarsila sa pag-iimben taryo ng mga bagong dating na bitamina. Ang dating maputla at sakitin nitong muka ay ngayon ay puno ng kulay at sigla, isang patunay na ang sakit ng nakaraan ay napalitan na ng pag-asa. At si Severo, ang dating kilalang mahigpit at malamig na dayta, ay tuluyan ang nagretiro sa aktibong serbisyo militar. Ngayon, ang kanyang misyon ay mas payapa, ngunit hindi gaanong madali. Ang pamamahala sa Villarreal Foundation, isang samahang itinatag niya para magbigay ng libreng tulong medikal sa mga sundalong may kapansanan at sa mga mahihirap na pamilya sa mga liblib na nayon. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa horizonte ng dagat ng Cebu, magkatabi silang nakaupo sa balkase ng kanilang bagong tahanan, isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at bato malapit sa dalampasigan. Walang mga bantay militar, walang mga dokumentong lihim, at walang mga kontrata. Inabot ni Severo ang isang tasa ng mainit na kape kay Tarsila. "Ano ang iniisip mo?" tanong ni Severo habang inakbayan ito at hinaya ang sumandal ang ulo ni Tarsila sa kanyang balikat. Tiningnan ni Tarsila ang mga alon na humampas sa buhangin. "Inisip ko lang, kung paano kung noong gabing yon ay hindi ko pinirmahan ang kontrata, kung hindi ko tinanggap ang alok ni Di Benigna." Natahimik si Severo sandali, siya kahinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. "Kung hindi mo ginawa yon, marahil ay hindi tayo nagtagpo sa madilim na pasilyo ng mansyon ko. At marahil ay hindi ko natagpuan ang dahilan kung bakit kailangan kong matutong magmahal ng totoo." Napangiti si Tarsila. Hinawakan ng kamay ng asawa kung saan nakasuot ang kanilang simpleng singsing na pilak. "Siguro nga," bulong niya sa hangin. "Minsan, ang pinakamabigat na pagsubok sa buhay ang siyang nagdadala sa atin sa taong talagang para sa ating dalawa." Sa labas, ang mga bulaklak ng sampagwita sa hardin ay namumukadkad sa lamig ng simoy ng hangin sa gabi. At sa unang pagkakataon, tahimik, payapa at ganap na malaya, pinanood nila ang paglubog ng araw, magkasama, magkatabi, bilang dalawang taong nagpasyang maglakbay hindi sa bisa ng isang kasunduan, kundi sa lakas ng pag-ibig na walang hanggan.